dito ngayon sa Malacanang, Linda, ito yung hagdanan, right? Na mamaya ito yung hagdanan. Yes, ito yung hagdanan po na binabanggit kanina po ni Linda na kung saan po papanik, no? Ito po yung seremonyal na pagpanik po ng bagong Pangulo sa Malacanang, yung po dinaanan kanina ni Pangulong Aquino, papanik po ng Malacanang. Yun yung makasaysayang hagdanan. At kung kayo po ipapanik sa tanggapan ng Pangulo, yan po ang inyong tatahagin na hagdanan. Gawa po yata ito sa Naran at lagi ho yan makintab. Lagi ho yan makintab at saka yung floor ho niyan, dyan po mismo patungo po sa opisina po ng Presidente at doon sa Rizal Hall at saka Ceremonial Hall. At may pulang carpet. At may pulang carpet. Kailangan talaga bonggang-bongga, siyempre. Okay, so, Linda, matanong ko lang, habang nag-aabang nga tayo sa pagdating ni incoming President Duterte, na I think, nandiyan na yata kasi ito na sa ating video, no? Kung mamarapatin mo, Linda, ikaw na ang sumalo dyan. May nakikita nga tayong convoy na dumarating, Ted. Earlier, nakita natin, umakyat na sa hagdan si Pangulong Aquino. So, nandun na siya sa loob ng Malacanang ngayon. Ito naman, may bagong convoy na rin na bumabaybay dito sa kahabaan ng JP Laurel Street sa Malacanang. At wala naman tayong inaasahang ganito. Land Cruiser din ang kulay puti. Kaya sinasakyan din, yung Mayor Digong o itong isang pick-up. Hindi naman gano'n kapalakas yung Land Cruiser. Alam natin may mga decoy yan, di ba? So hindi rin natin masasabi. Bagamat nung unang mga briefing, ang sinabi sa atin talaga ay sedan lamang ang sasakyan ni Pangulong Digong. Pero nakita din natin in the course of the planning and preparation, Ted, Bernadette, and Professor Ranjit, na may maraming pagbabago. Katulad na lang nung hotel na tinirhan o pinagpalipasan ng gabi ni President-elect Duterte. Originally, yan ay isang hotel dyan sa Pasay, sa may CCP complex. Pero the day before, June 28, biglang nasabihan tayo na he's going to stay dun sa isang hotel sa Pasig at mabuti na nga lang nakapagpadala tayo ng ang team doon, no, para mabantayan din yung kanyang pananatili doon ng buong gabi. So ito na yata, dito sumakay po sa isang SUV na kulay puti. Land Cruiser po ang sanakyan ni incoming President Rodrigo Duterte. Ito po ay sa loob na ho mismo ngayon ng Malacanang. Ito ho yung pagpasok ho mismo sa pinaka-pintuan po papanik ng tanggapan ng Presidente. Wow! Ayan na siya, Ted. Sinalubong siya ni Ambassador Marciano Painor. Sinalubong siya ni Ambassador Marciano Painor, ang dating protocol officer at ngayon ay head ng inaugural committee. Pumasok siya sa the same area, pero tingnan na, babantayan natin kung aakyat ba siya sa hagdan. LJ, alam mo yung curious dito, no? Kasi alala ko, bago sa araw na ito, pinag-usapan ano ba ang susuotin ni President-elect Digong. At sinabi nga, simple daw ang kanyang susuotin. Apparently, mukhang pinakasimple ang kanyang nakuhang pananamit. Ito, parang... Simpleng-simple. Oo. Wala masyadong embellishment yung kanyang barong. Yeah, it has no embellishment. Walang burda. Keeping with the theme na man of the masses nga, talagang wants everything simple. Meron lang yung flag. Alala ko dati ang trademark ni Pinoy was the yellow ribbon. Pero itong si Digo, ang kanyang suot-suot, meron siyang Philippine flag naman sa kanyang barong. Ayan. Nandiyan na sila sa President's Hall Sala at dito ang panandaliang courtesy call ni President-elect Rodrigo Roa Duterte kay Pangulong Aquino. Konting photo op, konting usap-usap, at mamaya nga ay ang signing ng guest. Inawin lang natin ito, yung dinaanan din pala ni President Aquino, napansin ko na lang ngayon kasi doon din dumaan si President Duterte, hindi yun ang main staircase. Yun yung sinasabing President's entrance sa gilid ng Malacanang. So mamaya magkakaroon din ng, mamaya makikita natin at ibang hagdan ang dadaanan nila. Dito na yung main staircase. Nakikita naman natin ngayon, ito na yung Rizal Hall o Rizal Ceremonial Hall, dating tawag dyan Ceremonial Hall, at dito nga gaganapin ang oath-taking at magde-deliver ng kanyang inaugural address na tinatayang aabot lamang sa 5 minutes in a mix of English and Visaya
Bisaya or Visayan according to incoming Communication Secretary Martin Andana. Tulad na sinabi natin, yung bulto ng mga bisita ay nakaupo na alinsunod sa protocol at kaayusan ng proceedings. Hihintayin lamang yung pag-uusap ng dalawa. Matapos yung pag-uusap, yung signing ng guest book, at ilang minuto ngayon, gaganapin na yung departure honors. Pero napansin nyo, Ted, Bernadette, and Professor, medyo ahead of schedule sila, katulad nung kay Vice President-elect Lenny. Kaya hindi rin natin masasabi kung aabot pa ba ng alas 11 yung paghihintay natin. Napapaaga yung mga kaganapan dito sa Malacanang. Tama naman na. Mga kapamilya, ito nakikita po natin. Obviously, nag-aantay na yung mga guests. Very limited lamang po ang kasya dito sa Malacanang. Yeah, oo, yan ang mga bisita sa ceremonial hall. Originally, Bernadette, 500 lang dapat ang laman dyan. Pero syempre, dahil marami din namang gustong imbitahan si Pangulong Duterte, na-stretch to 627. At sa huling pagtaya natin, nadagdagan pa nga yata ng konti yung 627 na yan. Ito ngayon ang hanay ng mga incoming cabinet secretary sa pangunguna ni incoming Executive Secretary Leo Medialdea. At makikita ninyo si Secretary Dominguez, Vitaliano Aguirre, incoming, hindi ko napansin, was that Agriculture Secretary Manny Peñol, Bebot Bello, incoming Secretary sa Cabinet Leoncio Evasco, Health Secretary Pauline Ubial, na kasalukuyan o bago pa siya maging Health Secretary, kasalukuyang ASEC din ng Department of Health. Hihintay na lamang natin. Nagbuti Sige, na go ahead, po yung Bernadette. gabinete. Kanina nag-uusap kami ni Professor Ray na talagang mixture talaga itong gabinete. This will be a very interesting administration, Prof? Yeah, I think so. The contrast in ideology